Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Ayan, salamat po sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, nag-set up po ako. Tapos parang nakikita ko po yung sa wifi namin parang nagpa-fluctuate po na gano'n, no? Kasi may mga ilang areas na brown out. Yeah, good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang araw at isang magandang umaga po. Alam niyo po, may isang awit. May bagong umagang darating. Napakaganda ng awit na yon. Amen po ba? So, yan. Good morning po sa bawat isa. Ayan, minessage na po ako may mga nag-message sa po sa akin. Pastora, meron ba tayong devotions ngayon? Praise the Lord. So, salamat po sa inyo. Amen. Sa umulat, umaraw, no? Praise the Lord. Umulat, umaraw, no po, sa biyaya po ng Panginoon tayo po ay merong devotions, amen po ba? Kung meron po tayong internet, meron po tayong data, amen po. Meron tayong like electric power, hindi naman po nawala ng kuryente. Yan, salamat po sa Panginoon. Na ngayon muli tayo po ay meron pong gawain ito. Yan. So, may pag naka-online po ako kanina, tapos po nag-check ako, no, tiningnan ko po yung medyo umaano siya, mahina o mabagal yan. So, yan, alam niyo po kagabi, nagsabi ko, naku Lord, pagka nagkaroon ng, ng electric interruptions, no, sabi ko, Lord, wala kaming wifi, lobat, no, pero sa biyaya naman po ng Panginoon, meron, no po, at may mga ilang areas po na nawala ng kuryente. Okay po ba yung okay po yung yung dating, yan, mahina po ba, malakas, ayan, naririnig niyo po ba, ayan, praise the Lord. Yan. Good morning, Kuya Willie. Yan. Nag-message na si Kuya Willie sa akin. Pastora, meron ba tayong devotions ngayon? Hallelujah. Praise the Lord. Kahapon po, maganda raw sabi ni Sister Mayan yung signal. So, alam niyo po, kahapon po, hindi ako masyadong makapag-bukas o makapag-internet excuse me po, makapag-internet po kahapon or makapag-share po, no po, dahil nga po medyo, hindi po medyo, malakas po talaga yung hangin. Alam niyo po kagabi, di maaga po ako natulog, mga siguro mga around 9, no? Kasi nakakapagod po kaya yung magliligpit ka, maghahakot ka, tapos, yung itataas mo yung ilang mga gamit mo, no po, nakakapagod po. Kaya po kagabi medyo, si Pastora nahiga ng maaga at salamat naman po sa Panginoon at nakapagpahinga po at nagising po ng maaga pa din at yun po nakapag-pray at nakapag-review po ulit. So alam niyo po no, nakita po natin yung nakita niyo po natin yung effect no po yung mga nasa ibang bansa, napanood niyo po no. Yung typhoon, meron siyang isang lugar na binalik-balikan po no. Pwede po palang mangyari yun, nagaling na siya dun sa lugar na yun. Tapos bumalik ng pangalawa, bumalik ng pangatlo at pang-apat po, bumalik yung yung typhoon na yun doon sa area po na yun. Kaya nakita po natin sa news yung super typhoon ay signal number 5 doon sa mga ilang lugar po dito sa ating bansa at ang dami pong naapektuhan no yung sa part po ng Bicol no sa Albay. Ako po yung mga kamag-anak sa Camarines Sur sa Bicol, hindi ko po sila ma-message no po at alam niyo po pagka kahit nasa tawagan mo po sa Messenger wala po silang doon electric power, amen po ba. So yun po no, nakita natin na panood na ang dami po talagang naapektuhan ng bagyong ito. Nung time naman po napapasok na po siya ng NCR, nung pumasok po siya ng NCR, tapos Bulacan, Central Luzon, alam niyo po, from signal number 4, no? Isipin niyo po yung signal number 4. Tapos naging after an hour na po, naging signal number 3 at ngayon po ay nasa signal number 1. Pero meron po tayong nakapasok na ulit na bagyo na ang pangalan po ay Shone po. So kailangan talaga ng prayer. Pero alam niyo po, napakalaking bagay po talaga nung nakapag-pray ang mga mamamayang Pilipino at maging mga OFW na nasa ibang bansa, no? Na nakapanalangin. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat naman po, Elder Caloocan. Sabi po nila,
Good po to see that you are safe and well. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi ko nga kanina doon sa pambungad ko, may bagong umagang darating. Kahit po may mga typhoon tayong naranasan. Amen po ba? Lagi pa rin po, paggising natin sa umaga, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng panibagong buhay. Alam niyo po, ngayon po nakaka-bless din po yung nakaka-bless din po yung like may mga ganito pong mga typhoon na paparating po. Meron po yung ating government ay masigasig po sila sa pag-update no po. From time to time, kailangang lumikas, mag-ingat no po. Kaya po tayo no po yung like kami po rito na talagang napakalapit lamang po no sa ilog at lalo na po yung mga kamag-anak ko no. Alam niyo po, napakalaking bagay din po talaga yung may mga announcement na ganun ahead of time. Yan. So, makapagliligpit ka, makapagtataas ka ng gamit, makapamimili ka ng mga pangangailangan mo. Amen po ba? So, isang pasalamat din po yun, no, na ibalik din po natin yung ating pong mga parangal doon sa mga na yun, sa mga government officials. Amen po ba? Tapos po may mga nag-iikot po no dito sa amin yung mga may parang wangwang po no nagwawangwang lumikas na kayo diyan, umalis na kayo diyan kasi alam niyo po kahapon around 4 nung morning po may announcement around 4 AM daw 4 PM yung isa pong dam na malapit dito sa Bulacan ay magbubukas kasi mag-overflow na. So alam niyo po talagang hindi ko po makakalimutan yung pagganong biglang nagbukas ng dam yung water kasi meron po akong apo no si Kyra. Ito po yung ilog, may riprap lang po dito, tapos maliit na kalsada, bahay na po nila. So, one time po, biglang rumagasa yung malakas na tubig no, dun sa ilog. At alam nyo po, yung apo ko po na yun, isinakay po nung kanyang lola din dun sa kanyang mami. Sinakay sa styrofoam yung bata at ipinaanod. Sipin nyo po, apo ko po yun. Sabi ko, kasi hindi po nila akalain na kasi dati nun wala naman talaga mga announcement na gano'n, no? So, maayos sila na nandoon sa bahay, tapos yung bata, tapos kumakain sila, nanonood sila ng TV, yan. Maya-maya po, nagpakawala yung tubig ng isa dam, tapos dumaloy ng mabilis, no po, pumasok sa loob ng bahay nila, nataranta po silang lahat, no? At para mailigtas si Kyra, ang ginawa nung kanyang lola doon at yung kanyang mga doon, kumuha ng yung styrofoam na gano'n, tapos sinakay si Kyra sa upuan, tapos nakapayong nakapayong si Kyra doon. At salamat naman sa Panginoon na iligtas. Kaya ngayon, pag kami mga babalang gano'n, kinukuha na namin yung bata, tapos lumilikas na po talaga sila doon sa isang safe na lugar. At yun, magdamag, katulad ngayon, nandito yung bata sa amin. So, para ma-avoid na yung gano'n, kasi mahirap po yung biglang natutulog kang, sarap ng tulog mo sa buong magdamag, tapos biglang ang lakas ng ulan, nagbukas yung dam, wala pong, mahirap pong tao dito, makaligtas sa ganun, kasi pwede kang anurin ng biglaan sa ganung lakas ng power no nung tubig na yon. So ngayon maraming salamat no sa ating mga government officials, talagang sumasaludo tayo no yung kanilang announcement sa cellphone, tapos may mga nag-iikot no para talagang mabigyan ng babala ang mga tao at wag nang matigas ang ulo pag sinabing lumikas na no, lalo na minsan kasi yung iba hindi nila maiwan yung kanilang mga mga gamit sa bahay, pero higit pa rin mahalaga yung kaligtasan ng buhay. So para po sa kabuuan no ng bagyo pong si Rolly ay nakalabas na sa ating bansa. Amen po ba? Bagamat may mga lugar na napinsala no, may mga kababayan talaga tayong nasira yung mga tahanan. Isipin niyo iba nakita po natin no, bubong na lang yung mga tao, nandun na lang sa bubong po. Tapos sumabay pa yung landslide, sumabay pa yung alam niyo po yung mga talagang malakas na buhos ng ulan. At alam niyo po, magdamag kagabi talagang hindi po rin ako masyadong yung alam niyo makakatulog ng ng mahimbing. Kasi po yung mga yero, imin po ba, parang tapos yung ikot ng hangin, parang kung titingnan ko sabi ko parang may yung galit ng hangin, talagang ang lakas no po. Kaya talagang nandun yung prayer na yung safety at higit sa lahat ay yung itong typhoon na to ay lumihis na sa ating bansa at
alam niyo po, yung prayer po natin dito ay dapat po maging maayos din yung panalangin natin na Lord, minsan kasi may prayer na, Lord, alisin mo na po yung bagyo dito sa Pilipinas at ilipat mo po sa ibang lugar. Amen po ba? Kaso, yung paglilipatan nun, paano kung may mga mas maaapektuhan pa? So, dapat po ang prayer talaga natin doon ay, Lord, ang bagyong ito ay lumisan na, no, o matapos na dito sa ating bansang Pilipinas, at kung maaari talaga ay yung typhoon na to sa lawak ng dagat, no, ay talagang malusaw siya o mapunta siya sa dagat na kung saan, no, wala naman pong mga ano doon, mga maapektuhan. Amen po ba? At yun, salamat po sa Panginoon, at ngayon po nakikita natin bagamat makulimlim pa rin ang panahon, pero wala na pong ulan at wala na pong hangin. At ang ating pong prayer ay yung pong mga tao na naapektuhan po ng bagyong ito ay patuloy po silang makarecover. Amen po ba? At alam niyo po, no, na sabi po kasi sa forecast, no po, bago po matapos talaga ang taon na to, 8 po ang inaasahang bagyo na mararanasan po ng Pilipinas. So may nakalipas na pong 2, yung isa ay umalis na at yung isa ay nandito sa ating bansa, no? Kaya meron pang 4. Kaya patuloy tayong manalangin. Alam niyo, yung year 2020 talaga, no? Marami po talaga tayong pinagdaanan dito sa taong ito. Pero naniniwala po tayo at tayo po ay patuloy na manampalataya sa Panginoon na yung mga pangyayari sa atin sa panahong ito ay meron pangungusap ang Panginoon. Bagamat alam po natin, kahit ng mga nakaraang taon, di ba, may mga bagyo naman po, no? Pero sa ngayon talagang isa ko pong naisip, meron pong isang lugar na binalik-balikan talaga ng bagyong ito. Amen po ba? Kaya po, sabi ko, Lord, meron kang pangungusap sa mga taong ito na kung saan talagang kinakailangan talaga magbalik loob na sa Panginoon. No? Hanggat may pagkakataon, hanggat may oras, talaga magbalik loob na sa Panginoon. At alam niyo po, meron pong isang lugar dito na alam niyo po, napuntahan ko din, yung isang bayan na to. At alam niyo po, yung bayan na yun ay talagang marami pong idols talaga. No? Marami silang paniniwala sa anting-anting, sa mga idols, sa mga witchcrafts. No po, yung mga kanilang mga bala ng kung anong klase ng bala na yun na ang pinaniniwalaan nila na nagpapahaba ng kanilang buhay, nagbibigay ng lakas sa kanila. Amen po ba? Marami pa talagang tao na hindi pa isinusurrender o nakakakilala sa Panginoon. Kaya po, may mga pagkakataon na sa pamamagitan ng mga ganitong klase, no, ng mga calamities na to ay nangungusap ang Panginoon. Parang bigla ko naalala yung kay Noah, sa kwento ni Noe, no? Noah sa Bible, no? Na yung mga tao talaga doon ay yung mga tao doon ay nagbibigay na ng babala si Noe. Amen po ba? Hindi siya pinakikinggan hanggang pinagtatawanan siya. Ang ganda-ganda ng panahon. Sabi niya, bakit gumagawa ka ng isang napakalaking arko o barko dyan sa taas ng bundok? Amen ba? Nung inutusan siya ng Panginoon, di siya nag-atubili, no? Talagang sumunod siya. At nung time na yun, habang gumagawa sila, no? Nagbibigay siya ng mga babala sa tao. Kinukutya siya, pinagtatawanan siya, hindi naniniwala sa kanya. Until dumating yung time na ang sinabihan si Noe na sila ay pumasok sa loob ng arko o ng barko na ito. At alam niyo po ba, doon sa pagbinasa po natin ang kwentong ito sa Bible, amen po ba, ang nagsara po ng pinto, hindi po si Noe, kundi ang Diyos. So, nung time po na dumating po yung wrath o yung hatol, no po, doon sa mga tao na iyon, talagang ang nailigtas lang po ay ang si Noe at ang kanyang pamilya at yung mga hayop na nandoon, no, sa loob ng arko na yon for 40 days, at lahat po ng tao, no, ay namatay sa panahon po na iyon. So, may mga pagkakataon po na may mga bagyo, no? Bagyo, ito literal na bagyo, even bagyo sa buhay ng bawat isa sa atin na mayroong pangungusap ang Panginoon. At salamat po sa Diyos, no, po sa panibagong araw na to, na ayan po, purihin ang Diyos. Meron na naman po tayong, magkakasama na naman po tayo, at tayo po ay mananalangin at mag-aaral po ng salita ng Diyos. Welcome po sa El Germano from Heaven, day 192 sa araw pong ito. Salamat po sa inyong patuloy na pag-asama sa bawat araw sa gawain pong ito, na ito po ay nagpapatuloy dahil po sa biyaya ng Panginoon. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, ito po ay patungkol sa ating pag-aaralan ngayon, ay may mga tao po na patungkol po sa
pag-aayuno at pananalangin ang kanilang tanong. So, tingnan po natin kung ano yung bagay na matututunan po natin sa araw na to, no? Bakit kailangan nating manalangin na merong pag-aayuno sa Diyos? So, tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sa umagang ito. Aming Panginoon, aming Diyos, aming Ama, sa oras pong ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O God, sa yung patuloy na kahabagan sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, dahil bagamat merong bagyo, Panginoon, O God, tunay Panginoon, naroon ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, maging sa amin pong mga mahal sa buhay. Panginoon, nakikiisa din po kami, aming Diyos, sa mga tao na naapektuhan po, Panginoon, ng bagyong Rolly, Panginoon. Lord, hindi po lingid sa aming kaalaman, maging sa aming paningin, O Diyos, na marami pong amin po mga kababayan ang nakaranas po, Panginoon, ng bagsik, O Diyos, ng bagyong ito, Panginoon. At Lord, ang ilan po sa kanila, Panginoon, Lord God, ay tunay, Panginoon, na nawalan ng tahanan, nawalan ng ari-arian, Panginoon, na tunay, Lord God, na malaki naging pinsala, Panginoon, sa kanila pong kabuhayan, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, dahil, Lord, patuloy, Lord, na in-spare mo po ang bansang ito, Panginoon, Lord God, sa bagyong Rolly, na kung saan ito po ay lumisan na sa aming bansa. At Lord, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil alam po namin, O God, sa dami, O God, Lord God, sa milyon-milyong nananalangin, Panginoon, para po ang bagyong ito'y lumisan na sa aming bansa, Panginoon. Tunay, O Diyos, na nangyari at inalaw mo, Panginoon. Lord, maraming salamat din, O Diyos, dahil, Panginoon, yung aming po mga government officials, Panginoon, Lord, salamat po sa kanilang buhay, Panginoon, na kanila pong ginampanan, O God, yung kanila pong tungkulin, Panginoon, sa kabila, Panginoon, Lord God, na ang kanila rin pong buhay, Panginoon, ay nasa panganib, Panginoon, pero Lord, matulungan ang aming mga kababayan, Panginoon, ang naisin ng kanila pong puso. Kaya Lord, maraming salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat din po dahil sila po ay yung iningatan at sa unti-unting rehabilitations, Panginoon, sa nangyaring bagyo na ito na si Rolly, Panginoon, Lord, patuloy mong tulungan, Panginoon, ang aming bansa, Lord God, ang aming mga kababayan na makaahon, Panginoon, sa naging malaking pinsala po ng bagyong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil, O Lord, kami po ay iningatan at maging, Lord God, sa provisions mo, Panginoon, sa lahat po na aming mga pangangailangan, at higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat, O God, sa iyong mga pagpapala at biyaya sa buhay ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, bagamat mayroong bagyo kahapon, Lord, na idaos, Panginoon, ang sa iba't ibang lugar, ang Sunday Fellowship, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan dahil hindi po naging hadlang ang bagyong ito, Panginoon, para, Lord, kami po ay mag-celebrate, Panginoon, ng iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga naging speaker kahapon. Salamat din po, Panginoon, sa bawat mga kapatiran na nag-join, Panginoon, sa fellowship na ito. Alam po namin, Panginoon, Lord God, na patuloy na ang pagpapala mo, O Diyos, ang mararanasan ng bawat isa po sa amin. Panginoon, sa umagang ito, anuman pong mga karumihan, mga pagkukulang at pagkakasala, ang aming pong nagawa, O Diyos, patuloy mo kaming patawarin. Linisin mo kami, aming Ama, ng dugo ng aming Panginoong Hesus, upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa aming pong pagharap sa iyo. Dahil tunay, Panginoon, kung kami po ay makasalanan, Lord God, anumang aming dalangin, O Diyos, ay hindi mo po diringgin. Kaya, Lord, sa umagang ito, patawarin mo kami at dalangin po namin, Lord, na hugasan kami at linisin ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. At maraming salamat po sa kapatawaran, buhat po sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, patuloy po namin dinadalangin sa iyo si Jayla sa oras na ito, na anak ni Kathleen Tagaw, O Father God. Ang batang ito ay meron pong lagnat, O Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong paghipo, Panginoon, sa batang ito sa oras na ito. And we pray for your miracle healing, Panginoon, sa batang ito. At sa sino mang may sakit at karamdaman sa oras na ito, hipuin mo po sila, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke po namin anumang espiritu ng sakit at karamdaman, Panginoon, sa kanila. At maranasan po nila sa oras na ito ang kagalingan, buhat po sa iyo. Salamat po, Panginoon. At dalangin po namin ang patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu, Diyos, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Makita namin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng panalangin at pag-aayuno
upang, O Diyos, ano man ang aming dalangin, O God, na isasamo sa iyo, ay iyo pong dinggin. Maraming salamat po at sa bawat kasama ko na po at mga nanonood at manunood pa sa maghapong ito, Lord, ano man po ang kanilang kahilingan, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ipagkaloob mo po. Maraming salamat sa pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Praise the Lord, hallelujah, purihin po ang Panginoon. Yan, good morning po at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Good morning po kay Pastora Marisa ng Makati, ayan. Kay Mami Baby, ayan, sa Mindoro, praise the Lord, ayan. Kay Brother Anthony, sa lahat po ng mga nanonood, yan. Kay La Pastora Ana na nasa Mindoro, kumusta po kayong lahat dyan? Purihin po ang Panginoon, nawa po, no? Nasaan man po kayo mga kalagayan ngayon sa umagang ito. Kayo po ay malakas, malusog at patuloy na nasa pag-iingat po ng Panginoon. Ingat po sa lahat. Yan. So tayo po ay mag-aral at basahin po natin yung Nehemiah chapter 1, verse 1 hanggang ano po ito, hanggang basahin po natin. Pero number 4 lang po tayo dito. So, sabi po rito yung panalangin po ni Nehemiah. Ayan. Ito ang salaysay tungkol sa mga ginawa ni Nehemias na anak ni Hakalia. Sabi po rito ang panalangin ni Nehemias para sa Jerusalem. Noong ikasiyam na buwan, ang buwan ng Keslev ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes sa Persya, naroon ako sa palasyo sa Susa. Doon ay pumunta sa akin ang isa sa mga kapatid ko na si Hanani. Galing siya sa Juda kasama ang ilang kalalakihan. Tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik sa pagkabihag sa Babylonia. Verse 3, sumagot sila, labis na nahihirapan ang mga nagsibalik sa Juda, tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Nang marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos sa kalangitan. Sinabi ko, Panginoong Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamanghamanghang Diyos. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Verse 6, akong lingkod nyo ay nananalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel na mga lingkod nyo. Pakinggan nyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Ipinapahayag ko sa inyo ang mga kasalanan naming mga Israelita, pati ang mga kasalanan ko at ang aking mga ninuno. Verse 7, lubhabong napakasama ng ginawa namin sa inyo. Hindi namin tinutupad ang mga utos ninyo at mga tuntuning ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Moises na inyong lingkod. Alalahanin po ninyo ang sinabi nyo noon kay Moises, kung kayo mga Israelita ay hindi maging tapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang bansa, ngunit kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalan. Verse 10, kami po ay mga lingkod nyo at mga mamamayang iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Alam niyo po, dito po sa verse 4, amen po ba? Meron po tayong nabasa dito no po, nung narinig no po ni Nehemiah yung balita na tunay na yung mga Israelites sa panahon na yon ay pinapahirapan, no? Tinutuyan ng mga tao at naibalita sa kanya na ang pader, no, ang pader ng Jerusalem ay sunog at ang mga pintuan nito ay sira at wasak. Sabi niya rito, verse 4, nang marinig iyon, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos at kalangitan. Alam niyo po, dito po sa ating pong binasa, no po, nung time po na narinig po ni Nehemias, yan, yung walls, no, ng Jerusalem ay wasak at sira. Amen po ba? Alam niyo po ba, kasi yun po yung pumuprotekta, no, laban sa kaaway, no po. At tayo po, di po ba, like sa ating mga tahanan, no po. Tayo merong tahanan, amen po ba?
Bakit po tayo naglalagay ng mga pader sa ating mga tahanan? Amen po ba? Minsan nakikita po natin, 'di ba? Meron ng mataas na gate, ay pader, meron po tayong gate, tapos yung mga gate po natin, meron pa pong, alam niyo po ba yung ginagawa nila na parang may mga matutulis na po sa pinaka dulo nito? At alam niyo po, yung iba naglalagay pa nga sila ng barbed wire. Amen po ba? At kung well off naman yung tao, amen po ba? Naglalagay pa sila doon ng, alam niyo po yung wire na meron po siyang kuryente. Tapos sa ngayon po, meron pang mga nakalagay po ng CCTV na po. Bakit po ba sila naglalagay ng mga ganito? Para proteksyonan po yung mga taong nasa loob. Amen po ba? So ganun po yung ganun po yung bayan ng Jerusalem, no po, na kung saan nandun po yung mga Israelites. At nung nalaman po ni Nehemias, no po, na ang walls ng Jerusalem ay sira at mga pinto nito ay sunog, no po. Nung nalaman niya po ito, meron po siyang ginawa. Amen po ba? Siya po ay nagdalamhati. Ayan. Nagdalamhati at alam niyo po yan, siya po ay nanalangin at siya po ay nag-ayuno. Amen po ba? Dahil alam niyo po, nung time na yon, tanging ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, no po, ang siyang makatutulong sa kanya upang, no po, maitayo muli, amen po ba, ang walls na ito, amen po ba. At dun po sa pinag-aralan natin nung nakaraan, amen po ba, it takes 7 months, amen po ba, na napagtulong-tulungan ng mga tao, no po, na ang ng walls na ito ay magawa, maitayo. At alam niyo po, hindi po madaling taon yun kasi minsan po, 'di ba, pag tayo nagpagawa ng mga bakod natin, matagal na po siguro yung 1 month. Amen po ba, no? Minsan nga 1 week lang na itatayo at natatapos. Pero to it takes 70 years no po na 7 months no po na maitayo para po magawa po itong walls na ito. So, sabi nga to, I heard, sabi po ni Nehemiah dito, I sat down and wept, no, for some days and mourned, sabi rito, and fasted and prayed before the God of heaven. So, alam niyo po yun, nung nabalitaan niya po yun, hindi po agad siya, gumawa ng actions, no, sa kanyang sarili na, pupunta ako sa lugar na yon para itayo, kundi, ang una niya pong ginawa ay lumapit sa Panginoon at para po manalangin at mag-ayuno. Alam niyo po, bakit po ba napakahalaga, no, sa panahon natin ngayon, tayo mga mananampalataya, nananalangin po tayo. Yan, hindi naman po natin nakakaligtaan yan. Nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng Bible. Pero pag tinanong natin, gaano po tayo kadalas nag-aayuno? Ayan. Meron po bang nag-aayuno, nakapag-ayuno na po dito ng 3 days, 1 week, 15 days, 40 days, yung pinaka 40 days na po. Praise the Lord po kung nagagawa niyo po ito. Kasi alam niyo po, makikita po natin at mababasa po natin o mabibigyan tayo ng ideas kung bakit po natin kailangan ang prayer and fasting. Amen po ba? Alam niyo po, kung tayo po ay nagpipray, nagbabasa ng salita ng Diyos, mas maganda po na tayo din ay nakakapag-fast na po. At yung iba po, medyo may corrections lang po ng konti. Kasi yung iba, pagka tumaba na sila, di ba, tumaba na po sila, alam niyo po, ang nababanggit nila, magpa-fasting na ako para ako pumayat. No po. Alam niyo po, ang pagpa-fasting po, hindi po yung purpose nito para pumayat ka, para maging sexy ka, para yung body mo ay maging, alam niyo po, maging healthy. Amen po ba? Mali pong kaisipan yun. Kasi may mga naririnig po ako ng pastora, ang taba ko na ngayon, anong plano mo? No? Magbabawas ka ba ng pagkain mo? O mag-exercise ka ba? Hindi po, magpa-fasting po ako. Mali po yun. Ang fasting po ay ginagawa po ito, ang purpose po nito is yung ating po mga spiritual na kalalagayan. Amen po ba? Sabi, prayer and fasting could bet you to soak to God's presence. Amen po ba? Alam niyo po, yung pag sinasabi pong, kaya kailangan tayo mag-pray at mag-fasting para po mag-soak tayo, no, in God's presence. Alam niyo po yung soaking na ito, alam niyo po yung salita po ito is nagbababad. Nagbababad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Familiar po tayo sa salitang lalo na yung mga nanay, kumusta yung labahin mo? Yung binabad ko. Amen po ba? Bakit po tayo nagbababad ng mga damit, especially ng mga puting damit? Amen po ba?
Alam niyo po bakit natin, halimbawa may mga damit tayo, amen po ba, na gusto nating malinis, gusto nating bago, amen po ba, yung maputi, ang gagawin po natin, susok natin siya, no? Isusok natin siya sa sabon, susok natin siya sa mga detergent, yung mga pampaputi, amen po ba. Alam niyo po, pag naibabad po natin yon at napaarawan natin, minsan ganun tayong mga nanay, amen po ba? Yung mga tatay, hindi siguro nila alam yan. Yung mga nanay, amen po ba? Pag may mga damit tayong gusto nating malinis, maputi, yan ba? Gagawin po natin, ibinababad po natin sila sa, let's say, maghapon, tapos po, pinapaarawan natin. At alam niyo po, pag after nating isuko, ibabad yun, pag dinilaban natin, pag nakita natin, napakalinis, napakaputi, at napakabango ng damit. Amen po ba? So, dito po, yung sinasabing prayer and fasting, sabi po rito, covet you, sabi po rito, to soak to God's presence. Tayo po ay nagbababad no po sa presensya ng Panginoon. Yan. So, bakit po natin ito ginagawa? Kasi alam niyo po, tayo po, no, nagkakaroon po tayo ng mga pagkakasala, mga pagkukulang sa Panginoon. Kaya po, dapat yung ating po mga sarili, meron tayong time for prayer, meron tayong time for fasting. Yung iba po kasi, ay magfa-fasting ako kasi gusto kong, mahihingin ako na sa Panginoon, na panalangin, amen po ba? Gusto ko magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng sasakyan, magkaroon ako ng maraming bagay dito sa mundong ito, amen po ba, no? Pero kumusta naman, hello? Kumusta naman yung iyong desire, amen po ba? May desire ka ba na kailangan kong magbabad sa presensya ng Panginoon para maramdaman ko naman, no, sa sarili ko na ako ay pinatawad, ako ay nilinis, at gusto ko lang, desire ko lang, no, na mapapurihan ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pong ginagawang pagpa-fasting, sabi nga po rito, kailangan po nating maranasan na tayo po ay magbabad, no, sa presensya ng Panginoon, at maranasan po natin yung kanyang yung alam niyo po pag na-experience niyo po ito, no po. Alam niyo po, may mga pagkakataon, alam niyo po, sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po yung ko po. Ito po yung gusto ko lamang pong i-share, no po. Alam niyo po, kaya po madalas o kadalasan ang mga Kristiyano ay alam niyo po, bagamat mga mananampalataya, amen po ba, pero hanggang ngayon, no, ay hindi nila makita sa kanilang buhay kung ano yung kalooban ng Panginoon, no po. Sometimes po ang kulang po doon talaga yung fasting. Alam niyo po, yung fasting po kasi ito po ay pakikipagniig sa Panginoon. Alam niyo po yung ikaw at ang Diyos, no po, during that time na kayo po ay nagfa-fasting. At alam niyo po, based on my experience, no po, alam niyo po, bago po mag-lockdown, bago po ito mag-lockdown, alam niyo po, si Pastora Arlene, meron po kasi akong pinupuntahan na prayer house, amen po ba, dito po yan sa part ng May Kawayan, ano po, at alam niyo po, hindi po maaari, no po, lalo na pag minsan may mga tasks kang gagawin, tapos po may mga decisions ka na gagawin. Alam niyo po, hindi po talaga pwedeng mag-rely ka lang sa sarili mo eh. Kasi alam niyo po, unang-una wala po tayong kaalaman unless, no, na talagang ang Diyos ang magbigay sa atin ng direksyon, mag-guide sa atin. At malaking bagay po talaga yung tayo po ay nagfa-fasting. Nagfa-fast sa ating pagkain. Ang purpose nito is yung nais ng Panginoon, yung pag-guide ng Panginoon sa atin. So once a month, before po mag-lockdown to, once a month o twice a month, no? Talagang mas gusto ko po doon kasi nagkakaroon talaga ako ng time na nagpipray, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagpa-fasting doon. At alam niyo po, nakaka-bless po, no? Na after mo talagang maidulog sa Panginoon yung mga kahilingan na ito, no, na talagang palakasin ka sa iyong pananampalataya, no, na talagang yung ministry mo ay gabayan ng Panginoon. Yun po yung pinakamaganda pong nangyari, amen po ba? At kahit po ngayon na talagang naka-lockdown, amen po ba, for 7 months talagang kailangan talaga meron tayong oras, no, na tayo ay makapag-fasting. Napakahalaga po nito na tayo ay nagbababad sa presensya ng Panginoon. At alam niyo po, after po na nating magawa yun, may mga message ang Panginoon sa Bible during your fasting. Meron po talagang kapahayagan ng Panginoon at isulat niyo po yun.
At alam niyo po, pag after po ng inyong fasting sa mga susunod na araw, alam niyo po, balikan niyo po iyon. At alam niyo po, yung mga nabasa ninyo, yung mga prayer request niyo po niyon, magugulat na lamang po, nangyayari po sa inyo. So, sabi po, prayer and fasting covet you to soak to God's presence. Ito po. Ito yung pinakamahalaga. Hindi mo alam kung ano yung takbo ng buhay mo. Amen ba? Hindi mo alam bakit ganito, parang laging failed, nagsisikap naman ako, nagtsatsaga naman ako, pero parang bakit wala't wala. Alam niyo po yung gano'n, no? Try mo, no? Try mo mag-pray and fasting, no? Na it is between you and your God. It is between you and our God. Amen po ba? We need to soak, magbabad sa presensya ng Panginoon. Then prayer and fasting, sabi po rito, it is a confidence to engage in prayer. Alam niyo po, pagka talaga, kaya nga po dapat nagsiset tayo rito no? Yung iba sabi niya, sasabihin po niya, ay nagfa-fasting sila, no po. Pero alam niyo po, ang dami namang ginagawa. Amen po ba? Tapos alam niyo po, dapat po pagka talaga nagfa-fasting tayo, no po, talagang we need to engage in prayer, no po. Let's say, magsiset tayo ng araw. At tandaan po natin, may kalaban po tayo dyan. Alam naman po natin si Satan, minsan magde-desire tayo. Sa Monday, magpa-fasting ako. Ano yung pagdating ng Monday morning, nako, ang dami niya pong hindrance. Alam niyo yan si Satan, liar yan. Minsan, nakakaramdam ka, masakit yung ulo mo, tinatamad ka, gano'n po. Yung mga ganong hindrances, ay, huwag ka pong paapekto. Talagang magpe-pray ka, magpa-fasting ka, at alam niyo po, talagang i-rebuke niyo yan, yung mga hindrances na yan. At minsan, pagka mag-desire ka ng fasting, doon ka naman parang hinang-hina na nagkikrave ka sa masarap na pagkain. Amen po ba? Pero tuloy lang po natin. Amen po ba? Kasi kahit din ako po, no? Kaya ako po nasi-share sa inyo to, kasi ganun po minsan, magsiset ako, Lord, magpa-fasting ako kasi pagpipray ko, lalo na po sa church po, ang dami pong activities sa Eljor. Tapos po, minsan po, lalo na po pag kami mga nagpapapray ng maraming may sakit at karamdaman, effective po ang prayer, pero sabayan po ng fasting. Halimbawa, itong prayer request na to, nako, hindi ito pwedeng basta prayer lang. Kailangan may kasamang pag-aayuno ito. So, yun po, no? Dapat talagang sabi, pagka po prayer and fasting, we need to have a confidence to engage in prayer. Mag-pray talaga tayo. Alam niyo po, pagka talagang decided at dedicated ka sa fasting, alam mo po, magugulat ka, hindi ka nagutom ng breakfast, hindi ka nagutom ng lunch, tapos water lang. Ako po, nag-water ako. O kaya naman po talagang may juice po na yung press na basta liquid po. So, yun, no? Sabi dito, confidence to engage in prayer. Kaya dapat, no? Prayer and fasting, no? Ang gawin po natin, at ang gagawin po natin is manalangin. Mag-concentrate po muna tayo sa prayer. Yan. Then, number 3, prayer and fasting give us a courage to confess our wickedness. Ayan. Alam niyo po, sa pagpa-fasting po, katulad po dito sa binasa natin, talagang dito po kay Nehemiah, humingi po sila ng tawad, sa Panginoon, sa mga kasalanan ng mga Israelites, amen po ba, sa kanilang pagsalangsang sa Panginoon, amen po ba, bagamat ito po ay bayan ng Panginoon, Lord, nagkaroon po sila ng pagkakasala sa Panginoon, at yun po yung kanilang ginawa, nanalangin, at nag-ayuno, at humingi ng tawad sa Diyos. Ayan, so courage to confess our wickedness. Wala po tayong maaaring itago sa harapan ng Panginoon. Yun po yung 100% na masisigurado ko po sa inyo. Alam niyo po, kung tayo may mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, mga bagay na pagsalangsang sa Panginoon, yung prayer and fasting po, ito po yung nagbibigay sa atin ng courage, ang lakas ng loob, Lord. Makasalanan ako. Lord, marumi po sa iyong harapan. Kaya Lord, patawad po. So during fasting po na po natin ito sa ating Panginoon. So mahalaga po ba yung prayer and fasting? Yes and amen. Prayer and fasting, sabi po rito, covet you to soak to God's presence, confidence to engage in prayer, and courage to confess our wickedness. Alam niyo po, ang tao, napakarami pong kahinaan. Amen po ba? Ang pinag-uusapan po natin dito, tayong mga mananampalataya ng Panginoon. Amen po ba? At kung nais po natin na maging karapat-dapat po tayo, maging kalukugod-lugod tayo sa Panginoon, maging effective tayo sa ating mga prayers, and our prayers will be answered by God. Amen po ba? Sabi nga rito, napakahalaga po na meron tayong fasting. Especially, amen po ba,
sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon, yung may mga task, amen po ba? Alam niyo po, hindi po madali. Hindi po madali yung task na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, especially sa mga lahat ng mga leaders. Amen po ba? Kahit gaano karami yung kaalaman mo, kahit gaano karami yung karanasan mo, kahit mga naging successful pa yung mga ministry mo noon, without God. Amen po ba? Yung wala tayong time sa Panginoon. Alam niyo, sabi nga po, no, many are busy sa kingdom, no? Maraming busy. Ay, busy ako ngayon. Dami kong gawain sa church. Amen po ba? Ang dami kong kailangang tapusin. Amen po ba? Marami akong cell group, Bible studies, mga ganyan. Pero, kumusta naman po? Naging busy ka rin ba sa King? Amen po ba? Many are busy, too busy for the kingdom and not for the King. And not to the King. Amen po ba? Alam niyo po, every time na meron tayong gagawin, ang una po nating dapat gawin, kausapin po ang ating pong Panginoon. And the Lord will guide us. The Lord will give us knowledge and wisdom. And the Lord will give us anointing. Yun yung pinakamahalaga, no? Yung anointing and the power of the Holy Spirit. Kaya alam niyo po, pagka alam niyo, nagpipray ka, nagfa-fasting ka, minsan, alam niyo po, paano ka nagsasalita, no? Nagkakaroon po ito ng kapangyarihan, especially do sa mga tao, no, na pinagpapahayagan natin ng salita ng Panginoon. So, we need to soak, no, magbabad tayo, magpakalalim tayo sa Panginoon. Prayer and fasting, sabi po rito, is to solidify your spiritual growth. Amen po ba? Prayer and fasting, napakahalaga po nito para sa, paglago nating spiritual. Amen po ba? Prayer and fasting is a practice of solitude to God's presence. Amen po ba? Yung growth natin, yung presence ng Panginoon, and prayer and fasting intensify your deep longing to God. Prayer and fasting intensify your deep longing to God. Alam niyo po, sa lahat po na nagpe-pray, nagpa-fasting, damang-dama natin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, kahit during fasting, pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, doon natin nakikita na totoo, makapangyarihan at buhay ang salita ng Panginoon. At ito po yung nagiging guide natin. Amen po ba? Na during our fasting, nababasa natin. At minsan, pag binasa natin yung salita ng Panginoon, sa puso natin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng kagalakan. Nagkakaroon tayo ng kagalakan na alam natin ang Diyos ang nagsasalita sa puso ng bawat isa sa atin. Prayer and fasting, sabi po rito, reduce the influence of ourself. Then, will invite the Holy Spirit to do more intense work in God. Ulitin ko po. Prayer and fasting reduce the influence of ourself. Yan. Pag tayo po ay nag-pray and fasting, parang less of me, Lord, and more of you. Ayan. Amen po ba? Yung ating kahilingan. Lord, less of me, Lord, and more of you. More of you, Jesus. Amen po ba? Prayer and fasting reduce the influence of ourselves, and then we'll invite the Holy Spirit, no, to do more intense work in God. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ang El Germana from Heaven, biyaya po ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Since day one, amen po ba, na tayo po ay magkakasama. Alam niyo po, ito po ay ipinaglihi. Amen po ba? Ito po ay ipinagbuntis. Amen po ba? At ito po ay ipinanganak. Praise the Lord. Kaya po ito ay nagpapatuloy. Hindi po ito dahil sa kung sino mang bagay ang maitaas, kundi ang Panginoon po lamang ang atin pong Diyos. Amen po ba? Ito po ay ipinanganak, nagpapatuloy at nagpapatuloy dahil sa naisin ng Panginoon na ang kanyang gawain ay patuloy na maipahayag, mas maraming intercessor, amen po ba, Luzon, Visayas, and Mindanao, international, amen po ba, praise the Lord. Sabi nga po rito, no,
dahil nais po ng Panginoon po na patuloy na maipahayag ang kanyang mga salita. At alam niyo po, nagpapatuloy po ang gawain ito dahil po sa bawat intercessor, sa bawat prayer warrior, sa bawat pastor, alam niyo po, sa kalooban, sa buong puso, buong puso po ako napupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Sa bawat mga pastor, sa bawat mga elders, sa bawat mga members na nakikibahagi po ng gawain na ito. Ito po ay Lord Jesus, Our Redeemer Church Foundation International, Manna from Heaven, Devotional and Prayer. Praise be to God. Ito po ay ipinanganak sa pamamagitan po ng panalangin, ng mga pag-aayuno, ng mga pagluhod at pagluha. Purihin po ang Panginoon sapagkat alam ko po, bagamat hindi po kayo nasa screen, nagsasalita rin po na katulad ko, pero alam niyo po, damang-dama ko po ang inyong panalangin. At ako po, ganun din po, nananalangin sa bawat isa po sa atin. Lalo tigit, po, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, maipangaral ang kanyang mga salita at mas marami pa pong tao na makakilala po sa Panginoon. Kaya salamat po sa ating Diyos, kaya paalala sa atin na sa ating pong ginagawang panalangin at pagpapasting na ito, po ini-invite po natin yung banal na Espiritu ng Diyos na siyang, sabi nga rito, more intense, po, na mas maging malakas pa ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin para maipangaral ang kanyang mga salita at para sa intense ng gawain ng Panginoon. Alam niyo po, maraming salamat po sa ating Diyos at alam ko po na yung pag-aayuno, yung pananalangin ay isang gawain po ng mga Kristiyano na dapat pong ginagawa. Sabi ng marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. Sabi ni Nehemiah. Nakita niya wasak, sira, ang walls ng Jerusalem, na siyang pumuprotekta ng bayan ng Diyos. Amen po ba? Ginawa niya po, nang marinig niya iyon, umupo ako, umiyak at ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, marami pong sira at wasak. Amen po ba? Ano po itong mga sirang buhay, wasak na pamilya, wasak na relasyon, mga pag-aalitan. Ito po yung isa sa klase ng isang klase ng sira o wasak. Amen po ba? Alam niyo po, para maging maayos po, kinakailangan po na tayo po ay nananalangin sa ating Diyos at meron din po tayong pag-aayuno na ginagawa. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. At nawa po, meron tayong natutunan sa umagang ito. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa bawat isa na patuloy niyo nakantabay sa bawat umaga. Salamat po sa inyong pangungumusta. Purihin po ang Diyos at si Pastora Arlene. Maging aking pong pamilya ay maayos din pong kalagayan at patuloy po nating panalangin ang ating pong minamahal na bansa. Yan. So, praise the Lord yan. Good morning po kay Sister Berhinia, na nanonood sa Mindoro. Kay Jang na nasa UK, naka-lockdown ng UK ngayon. Purihin ang Panginoong kila Ayet sa part ng North. Kay Sister Cecil, kay Sister Erlinda, at sa lahat po ng mga nanonood sa umagang ito. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin at tayo po'y magpasalamat sa ating pong Diyos. Aming Diyos, patuloy po, Panginoon, na sa umagang ito, purihin ka at aming ka pong pinapasalamatan. Salamat po muli, O Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa kahalagahan po ng pananalangin at ng pag-aayuno, Panginoon. Lord, salamat po dahil alam po namin, Lord, na patuloy, Lord, na napalakas po kami, Panginoon, ng iyong pong mga salita sa araw na ito. At isang naging malaking pagpapala po ito, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Aming Ama, patuloy po kaming dumudulog, O God, sa oras pong ito. Lord, una po, siyasatin mo po ang aming mga puso, ang aming po mga buhay, Panginoon. Lord, anuman pong mga pagkakasala, Lord, at pagsalansang, Panginoon, at karumihan, makita mo po sa buhay ng bawat isa. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo po kami sa oras pong ito. Upang, Lord, wala pong maging hadlang, Panginoon, sa aming pong panalangin sa oras pong ito.
Salamat po sa iyo pong pagpapatawad sa bawat isa po sa amin. Panginoon, dinudulog ko po sa oras pong ito ang lahat po, Panginoon, ang kasama ko po, Panginoon, sa umagang ito sa pananalangin. Lord, anuman po ang kanila pong mga sitwasyon, anuman po yung kanilang mga kahilingan, anuman po, Panginoon, yung kanila pong mga pangangailangan, O God, ang dalangin po namin, O Diyos, iyo po itong tugunin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kung may mga relasyon man po na tunay, Panginoon, na may di pagkakaunawaan, Lord, dalangin po namin, Lord God, Panginoon, na Lord, maging maayos po, Panginoon, ito. Lalo tigit sa mga pamilya, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Lord God, yung mga tao sa oras na ito, Lord, na mayroong mga pangangailangan, financial man ito, Panginoon, o provisions, Panginoon, sa lahat po ng kanilang pangangailangan, Lord. Dalangin ko po, Lord, na katagpuin mo po ito at patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Sa lahat po na may mga sakit at karamdaman, si Brother Anthony, O Father God, na sa oras na ito, siya po ay na-paralyze, O Father God. Lord, ang panalangin po namin ay mapanauli, Panginoon, Lord God, ang kanya pong kalakasan, Panginoon. Lord, lumakas muli yung mga nerve, Panginoon, Lord God, sa kanya pong physical na katawan na naapektuhan po, Panginoon, ng kanyang pagka-paralyze, Panginoon. At Lord, makalakad siyang muli, Panginoon, Lord, at magawa niya muli yung mga dapat niyang gawin, katulad po ng mga ginagawa niyo noon nang siya po ay hindi pa po na-paralyze. Lord, yung may mga sakit po ng hypertension, cancer, diabetic, Panginoon, o Lord, yung may mga sakit po ng COVID, Lord God, o kanila man po mga mahal sa buhay sa oras pong ito na nakaramdam po ng tarangkaso o anumang sakit at karamdaman, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang iyo pong paghipo, Panginoon, sa kanilang pisikal na katawan at maranasan po nila ang kagalingan buhat po sa iyo. Maraming salamat po at Lord sa dumaang pong matinding bagyo, Lord God, na si Rolly, Lord God, na marami pong lugar sa aming pong bansa, sa Legazpi, sa Albay, sa part po ng sa part po, Panginoon, ng Batangas, ng Cavite, Lord God, sa part po man ng Bulacan, o saan mang lugar, Panginoon, na may mga napinsala po, Panginoon, ng bagyong Rolly, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang patuloy, Lord, na pag-iingat mo sa kanila, yung pagtulong sa kanila. At Lord, higit sa lahat, Lord, patuloy mong i-bless ang lahat ng mga NGOs, Panginoon. At Lord, lahat ng mga kababayan namin, Panginoon, Lord God, na tumutulong sa kanila, Panginoon. Lord, maging ang bawat isa po sa amin, Lord, ay maging kabahagi din po, Lord God, ng pagtulong, Panginoon, sa amin po mga kababayan na napinsala po ng sunod-sunod na bagyo, Panginoon, na dumaan po sa aming bansa. Lord, ganun din po, may Shoni po na typhoon na nandito po sa aming bansa. We pray for your protection, Father God, sa aming pong bayan, Panginoon, at sa bawat aming pong mga kababayan at sa bawat isa po sa amin. Lord, dinadalangin din po namin ang part po ng Mindoro, Lord God, na tunay, Panginoon, na sila po ay napinsala po ng bagyong Kinta, Panginoon. Lord, we pray for recoveries, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, marami po kami mga magsasakang kababayan, Lord God, na nasira po yung kanilang pananim o yung kanilang palayan, Panginoon. Lord, i-bless mo po lahat po silang amin po mga kababayan, Panginoon. At Lord, meron ka pong mga lingkod doon at mga kapwa naming kapatiran, Panginoon, na naapektuhan po ng bagyong ito. Lord, we pray for your protection, O Father God, upon them, Lord God. Lord, we pray for Elder Church, Panginoon, NCR Luzon, Visayas, and Mindanao, Father God, even international, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong church na ito. Even, Lord, sa lahat po ng mga pastor, Panginoon, sa lahat po ng aming mga council leaders, Panginoon, maging sa aming po mga kapatiran, patuloy mo pong pagpalain. Lord, maraming salamat po, dakilang Diyos. Tunay, Panginoon, sa isang linggo na lumipas, Panginoon, na kami po yung sinamahan at ginabayan at pinagpala, Panginoon. Lord, patuloy din po namin sa iyong ipinagkakatiwala ang panibagong linggong ito na amin pong lalakaran. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming samahan, at ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang siyang maging gabay ng bawat isa po sa amin, lalo tigit sa anumang mga plano at desisyon po na amin pong gagawin. At Lord, sa amin po mga pangangailangan, O God, material man, financial man, O Father God, o ano pa mang needs ito, O Diyos, sa iyo po namin lahat ito itinataas, Panginoon,
At ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami sa iyo pong pagtugon. Sumayo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba aming Diyos at sumaming patuloy ang iyong biyaya at pagpapala. May your mantle of protection, Father God, and blood covering be upon us, Lord God, to our family, to our nations, Panginoon, at sa bawat Pilipino sa buong mundo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. So, good morning po sa bawat isa. Samahan niyo po akong magkape. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain po tayong patuloy ng Panginoon. God bless us all po.